Mike, test. Happy New Year ulit. Omedetou gozaimasu. Kotoshi mo ne, yoroshiku onegaishimasu. Sabihin mo sa katabi mo, yoroshiku onegaishimasu kotoshi mo. Ne? Praise God. So, today is very special day sa buhay ng bawat isa at especially sa mga may birthday this month. Kaya happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid na nagsi-celebrate ngayon ng inyong kaarawan. Katulad po ng sabi ng Ecclesiastes chapter 3, lahat ay may panahon sa ilalim ng araw. Dahil sa purpose ng Diyos. Yun yung verse 1. Verse 1 ba yun? Verse 2. 3:1, 3. Ang sabi niya, sa ilalim ng araw, nagbigay ang Diyos ng panahon, oras, dahil sa kanyang purpose. Ulitin ko. Binigyan ka ng panahon, oras, tinatagalog ko lang, God has given us seasons and time because under the sun, all these seasons and times has a plan and purpose that God has organized or ordained. So, ibig sabihin, binigyan ka ng panahon, binigyan ka ng time, dahil ang mahalaga sa Diyos ay yung kanyang purpose. Ulitin ko. Pumasok tayo sa bagong panahon, 2026, sa Gregorian calendar, no? Anno Domini, AD. So, after Jesus has came into this world, it started yung panibagong count ng tinatawag na Anno Domini. Ibig sabihin, the day of the Lord. So, sa Gregorian calendar ay, yun ba yung gamit natin? Hindi English calendar, no? Ay, nasa taon na tayo ng 2026. At napakahalaga na ang sabi ng Diyos, binigyan ka ng season. Di ba yun yung pinag-usapan natin last Sunday? At binigyan ka ng time. So, every season, tumingin kayo mabuti, every season, mayroong time. Ulitin ko. God has given us seasons. So, in 1 year of your life, there are 4 seasons in this country. Winter ngayon, spring next month, sa mga susunod na buwan. And then, anong susunod? Summer. At least alam niyo at pagkatapos ay, so mayroon kayong 4 seasons dito sa Japan. So sabi dito, sa seasons na ito, ang Diyos ay nagbigay ng time. So mayroon kang moments, microseconds, seconds, minutes, hours, days, 24 hours, 7 days a week. Ano pa? 30 days a month, 12 months in 1 year, and many years. Yun ang tinatawag na time. Okay? So, ang time ay binigay sa iyo under a season. Naintindihan niyo po ako? So, lahat po ng ipinanganak, pagkatapos na sila ay lumabas dito sa lupa, nag-start na yung kanilang seasons and time. Dahil ang plano ng Diyos ay kailangang matupad. Hindi niyo ako nag-get. Ulitin ko. Application. Inilabas ka ng nanay mo dahil may plano ang Diyos at pinili niya ang nanay mo. Tatay mo. So galing ka sa tatay mo, iniluwal ka ng nanay mo. Saan ka galing daw? Sigurado ba kayo? Baguhin natin, di kayo galing sa nanay, Ang nagbibigay ng generation, ng DNA, ng transfer generation, ay ibinigay sa tinatawag na fathers.
Mahalaga po yun. Pero hindi matutupad kung walang incubator para kayo ay lumaki. So, during the time of conception, it started your seasons and time. But your personal time starts when you get birth. Ikaw ay nagbibilang na ng taon ng buhay. Tama? Dahil may layunin ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, may layunin ng Diyos sa buhay mo. Oh, di ba yung nagsalita, hindi niya alam yung sinasabi niya? Sabi niya, may layunin ng buhay. Pero siya, hindi niya alam. Oh, dapat sabihin mo sa may layunin pala ang Diyos sa buhay ko. So, hindi ka nagkataon. May layunin ng Diyos. Pwedeng magtanong. So, all those years in your life, anong ginawa mo sa taon at season ng buhay mo? Hanggang ngayon, hindi mo alam yung layunin ng Diyos. Di ba? So, anong ginagawa mo sa buhay? Madalas, para hanapin ang seasons and time at makomplete at mapulfill yung heart ng Diyos sa purpose. Alam nyo ang masakit sa Diyos? All those seasons and time na dinaanan mo sa buhay, nag-experiment ka lang. Baka sakaling mag-shoot siya, mag-trial and error, baka magsakto. So kung ikaw ay 7 years old or 70 years old, most of your life are experimentation. But God is not pleased with what you are doing to experiment life. Kasi hindi ka experiment ng Diyos. Dahil ang sabi niya, doon sa kinanta nyo, firm foundation, ang kanyang purpose sa buhay. Nagets po natin? So this year, papasok ka na sa panibagong seasons at nakaumpisa ka na sa bagong time ng 2026. So hindi ito bagong taon, actually. Dahil marami ng times and seasons ang dumaan sa buhay mo, pero ang meron ka ngayon ay isang privilege, kaya pinapahaba ng Diyos yung kanyang pasensya at pagtitiis para hindi ka na mag-experiment. Pero kadalasan hanggang ngayon, nag-experiment ka pa rin. Baka sakali. Huwag niyo akong batuhin, totoo yun. Hanggat hindi mo alam ang purpose ng buhay mo dahil hindi mo kilala ang Diyos, ulit. Paano daw malalaman ang purpose ng buhay? Pag kilala mo ang Diyos. Alam niyo yung word na kilala? Oh, kilala ko ang Diyos. Siya yung Diyos na hindi po ganun ang ibig sabihin ng Hebrew word na kilala. The word pagkakilala sa Diyos ay mayroon kang innate relationship sa kanyang puso, sa kanyang isip, para makita mo, malaman mo, ma-reveal sa'yo kung bakit ka tao, hindi ka hayop, hindi ka anghel. Yun yung word na pagkakilala. So, huwag mong sabihin, nakilala mo ang Diyos dahil nagbabasa ka ng Biblia, tumutugtog ka sa praise and worship team, nag-hallelujah ka, napakalakas ng amin mo, kaya mo sinasabing, kilala mo. Hindi po ganon ang ibig sabihin ng word na kilala. Nagets po natin? Ulitin ko. Ang hinahanap ng Diyos sa taon na ito, na nawala sa puso ng maraming believers, ay accountability. Nawala na ang accountability. Bakit? Mahilig na ang tao sa experimentation. So, gagawa kayo ng, tawag doon, New Year's resolution. Sinong gumawa na ng New Year's resolution? Or, one-year theme ng church. Di ba? Kahit sa church po, sometimes, hindi talaga yun yung theme ng Diyos.
gumagawa lang ng theme, kadalasan sa loob ng church. Totoo po ito sa loob ng mga iglesia. Kaya hindi ako gumagawa ng theme, kadalasan ng sinasabi ko, principles, paulit-ulit lang eh. Hanggat hindi nangyayari yung revelation ng Diyos sa buhay mo at ang purpose ng Diyos sa buhay mo, at hindi na-reveal sa'yo, iikot ka lang dun. Hanggat maubos yung time mo. Kaya pagdating ng 70, 80, di ba, alam nyo na ang nangyayari. Malapit na. Di ba? Pero mga bata pa kayo, kaya akala nyo indispensable kayo. Hindi kayo magkakasakit, malakas pa kayo. Hindi. Hello po. So kahit sa loob ng church, sinasabi ko po sa inyo, gumagawa tayo ng theme. Pero tignan natin kung yun ba talaga ang theme ng Diyos. Tema. Samantalang, hindi naman ito yung tema natin. Dahil ito pa rin yung tinuturo kung magmula nung tumayo ako sa pulpito. Naintindihan niyo po ako. Hanggang ngayon, iniiba ko lang yung sinasabi kong English. Pero yun pa rin yung mensahe. Dahil yun din ang mensahe ng Panginoong Jesucristo hanggang ngayon. Na unti-unting napapampered. Dahil ang mga tao ay naghahanap ng magugustuhan nilang iglesia. Hindi yung matatransform ang kanilang buhay. Ulitin ko po, grabe ang nangyayaring tolerance sa loob ng church. Alam niyo yung tolerance? Laging pinipreach dito sa church ang repentance. Pag ang church ay hindi na masyadong nagtuturo ng repentance, lumalaki ang tolerance. Tinotolerate na. So, baka hindi nyo alam ang contrast ng repentance. Ang repentance, ang contradiction niya ay tolerance. Ano man ang tinotolerate mo, ano yung tolerate sa Tagalog? Hindi tolero. Ano man yung, kinukonsinte? Pwedeng ganon, no? Ano man ang kinukonsinti mo, hindi ka maglalago. Hindi ka magre-repent. Hindi mo babaguhin. At ito ang nangyayari sa loob ng iglesia. Naintindihan niyo po ako. So, ang kabaliktaran ng pagsisisi ay, ano yung ulit sa Tagalog? Pagkukonsinte. So, hinahanap ko, ano ba talagang kabaliktaran ng repentance? Yun pala, pagkukonsinte, tolerance. At sa loob ng church, mas, ewan ko no, heartbreaking sa puso ko bilang isang lingkod ngayon ng Diyos, na mas maraming tolerance or tinotolerate sa loob ng iglesia dahil sa gusto ng mga tao. Hindi yung gusto ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos ever since magmula ng Panginoong Hesus ay tumayo bilang isang ministro ng Panginoong Ama. At ang pinakaunang mensahe niya, ang sabi niya, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Ulitin ko, bago ko ituloy-tuloy yung mensahe natin. Pagkatapos ng bautismo ng Panginoong Jesucristo, dinala siya sa testings and trials, pinag-aralan natin yung testings and trials. Pagkatapos ng testing and trials, binigay sa kanya ang authority dahil na-qualify siya, validated, dahil na-overcome niya ang tinatawag na testing and trials ng Diyos sa pamamagitan ni Satanas. So, sa pagkakataon na yun, in-affirm ng Diyos, everybody say affirm. The word affirmation is ibinigay ng Diyos ang tinatawag na kapangyarihan or authority sa Kanya. At ang sabi ko sa inyo, na pagbabasahin nyo ang synoptic gospel, lalo na ang Matthew at Luke, after Jesus' baptism, ang unang-unang testing ng Kanyang tinatawag na authority, ang Panginoong Hesus, upang makita ng mga tao na siya ay may kapangyarihan dito sa sanlibutan, ang una niyang na-encounter ay isang demonyo. So, naintindihan niyo po ako.
Ang una niya na-encounter na pinakaunang gawain niya to perform miracles ay yung pagpapalayas ng demonyo. Ibig sabihin, mayroong kapangyarihan na mayroon ang Panginoong Jesucristo ng higit sa kapangyarihan ng impyerno. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan, na-prove na siya ay faithful, tinupad niya, at hindi siya natalo sa tinatawag na pagsubok, ay, anong tawag? Ibinigay, inaffirm, ibinigay ng Diyos yung kanyang power and authority dito sa lupa bilang isang may katawang lupa. At ipinakita ng Panginoong Hesus ang kapangyarihan na ito sa maraming mata ng mga nandoon sa lugar na yon sa pamamagitan na ipinakita niya na mas makapangyarihan ang kanyang authority kaysa sa impyerno. Alam niyo po ba yon? So napakahalaga yung pinag-aralan natin ng part 1 and part 2 ng mga susi at principle ng kaharian ng Diyos dahil ikaw ay may assignment kung bakit ka mayroong tinatawag na season and time. Ulitin ko. Ikaw ay taong eternal. Nilikha ka ng Diyos na eternal ka. Okay? Ang eternal, walang umpisa, walang katapusan. Pero nung likhain ka ng Diyos, ilagay ka sa tinatawag na time and season. Dahil mayroong assignment ang Diyos sa tinatawag na nilikhang sanlibutan, na kung saan napakahalaga ang assignment ng Diyos sa nilikha niyang sanlibutan, kaya pumili siya sa kanyang mga nilikha. Actually, hindi kanya lang pinili, kundi pinino pa. Kaya ka Pilipino, hello? Hindi kayo nagkataon. Sabi mo, Pilipino. Piling-pili, pinong-pino. Okay? Dahil mahalaga sa Diyos ang kanyang panukala, ang kanyang assignment. Ano daw ang mahalaga sa Diyos? Parang hindi niyo ako naririnig. Ano ang mahalaga sa Diyos? Yung kanyang assignment. Mahalaga sa Diyos ang kanyang at ito ang kanyang kaisipan, ang kanyang panukala, ang kanyang layunin. Inilagay niya sa tinatawag na assignment. Okay? Kaya pag tumatanggap kayo ng assignment, yung assignment nyo, 1 week lang yan, ipapasa ninyo sa akin sa sa darating na Sabado. So God, yung teacher mo, binigyan ka ng time frame. So mahalaga sa eskwelahan, lalo na doon sa subject mo, na matapos mo yung thesis mo or ano pa mang assignment na mayroon ka. Tama, mali. Nagkakaunawan ba tayo? Pumasok tayo sa espiritu na buhay. So may panukala ang Diyos na maganda at mabuti at banal na layunin at inilagay niya silang tawag na assignment. Ano ang assignment? May seasons and time. Ngayon, itong seasons and time, hindi siya pumili ng isang baboy, isang aso, isang gorilla, isang leon, isang isda, o isang anghel, o isang demonyo para gawin yung assignment ng Diyos. Nagkakaunawaan po ba tayo? Hello? Naunawaan niyo po ba ako? Kapapasok mo lang ng 2026, gumawa ka ng New Year's resolution. Binabalik-balik ko lang kasi medyo, alam niyo ang tao kasi, kapag hindi mo ibabalik yung sinasabi mo, ang tao makakalimutin. Ang iniisip niya, yung kanyang games, yung kanyang bibilhin, yung kanyang kakainin, yung date niya mamaya, makikipagkita siya sa girlfriend niya or something like that. Madaling makalimot ang tao dahil sa may mas priority siya. Pero ang pinaka-assignment na mystery ng langit, na eternal, dahil ikaw ay eternal na tao, ay unti-unting nawawalan ng kabuluhan dahil ginagawa ka ng impyerno na maging busy sa mga maka-impyernong gawain. Hello? Naakala mo, okay lang yon. Bakit? Alam niyo kung bakit okay lang yon?
Number 1, masaya ka doon. Number 2, nai-enjoy mo siya. Kapag grabe na yung pagka-enjoy mo, addict ka na doon. Pag na-addict ka na doon, alam niyo ang masakit kapag na-addict ka na sa bagay na ginagawa mo. Ginagamit ko lang yung word na meron kayo. Hindi ko yung word para magkaintindihan tayo. Okay? Ang word ko ganito. Nakultura ka na. Alam niyo ba ang kultura? The word culture or the term culture na meron ka ay hindi yan matatanggal sa'yo. Kahit 50 years pa ang dumaan. Kung ano man ang nakultura ka na na-enjoy mo, ano yung sinabi ko kanina? Masaya ka, na-enjoy mo, na-addict ka, nakultura ka, hahanap-hanapin mo siya. So naging lifestyle mo na siya. The word lifestyle means naging kultura mo na siya. Na kapag hindi mo ginagawa yon, hindi kompleto ang buhay. Sinong masaya? E di yung nagbigay sa'yo ng kabisihan mo. So yung assignment ng Diyos, nawala sa picture ng isip mo. Tama? Bakit nawala sa picture ng isip mo? Dahil naturalesa sa tao na mayroong kasalanan na nagbubulag sa kanya na hindi mo makita yung assignment ng Diyos. Kaya ka nandito today. Sabihin mo sa katabi, nandito ka para sa assignment. Mahirap i-introduce ang ang message. Hello po. Ulitin ko po, no? Ulitin ko. Yung mga word na ginamit ko kanina. Kaya kapag nabulag ka sa lifestyle or kultura na ibinigay sa iyo ng sanlibutan or sabihin nating impyerno or kasalanan, mas makapangyarihan ang tolerance kaysa repentance. Hindi madaling mag-repent, pero mas madaling mag-tolerate. Nagets niyo po? Hindi po excuse na sabihin mong tao lang kasi. Hindi po yun excuse sa Diyos. Kung sa Diyos ka, ulitin ko po, ang pinag-uusapan natin sa Diyos, hindi sa'yo. Okay? Okay lang sa'yo yun kung sabihin mong sa'yo na tao lang kasi. Ikaw yun eh. Ang pinag-uusapan natin yung eternal. Galing ka sa eternal. So hindi ikaw yung tinutukoy dito, kundi yung nagbigay sa iyo ng eternity. At ang eternity ay Diyos. So ang subject dito, hindi ikaw. Ang Diyos. Ang problema kasi, kung bakit sasabihin mong tao lang kasi nabulag ka sa mundo at nawala sa iyo ang kahulugan ng assignment mo. Nabinigyan ka ng seasons and time. Ikaw nga ay 18 years old or 180 years old na, hindi mo pa rin alam. May umabot ba ng 180 ngayon? Hello po. Kaya napakahirap, no, na lakaran ang buhay dito sa lupa. Ulitin ko po. Humanap tayo ng iglesia or pakikibahagi ng tinatawag na kongregasyon na ang tinuturo ay katulad ng itinuro ng Panginoong Jesucristo, na hanggang ngayon, yun pa rin ang mensahe. Matthew chapter 4, verse 17, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sa pinakaunang mensahe niya, after na siya ay ma-validate, ma-qualified na isang talagang Misaya ng Diyos, at ang pinakabungad ng mensahe, sabi niya, magsisi na kayo, repent, hindi tolerate, kundi mag-repent. At yan ang nawawalang mensahe sa loob ng iglesia. Hello? Alam niyo kung bakit nawawala siya? Kasi malabo na rin yung assignment.
Bakit? Kasi nung dumating ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa after na mabautismohan siya, ang hindi mo magawang assignment, siya yung unang gumawa. Naintindihan niyo po yun? At sa pamamagitan ng hakbang na ginawa ng Diyos sa buhay ng Panginoong Jesucristo, kaya ka nakakasunod sa tinatawag na hakbangin ng langit sa original na time frame na inilagay ng Diyos sa iyo ng seasons and time para lakaran mo yung tinatawag na assignment mo. Kapag hindi na ituturo ang tunay na assignment ng bawat tao dito sa lupa, ulitin ko, ang buhay nyo ay experiment lang. Nag-experiment lang kayo. Ulitin ko rin, ang success sa buhay, whether financially or ano pa mang success sa buhay, ay sadyang tinatawag na pwedeng makita, malaman kung ikaw ay magsasucess or magpi-fail. Dahil ang success at failure ay sadyang makikita mo bago ka mag-fail. Kaya ang mga nag-fail, alam nila na mag-fail sila, pero ginawa pa rin nila. Naintindihan mo ko? Bakit ko to sinasabi? Hopefully, hanggang January ko lang may turo. Pero dahil ito ay mga babaunin ninyo, hindi lang sa taon na ito, kundi sa mga susunod na taon ng buhay ninyo, whether magkasama pa tayo o hindi. Kaya sadyang ibinibigay ng Diyos sa inyo ang mga makapangyarihang nagbibigay ng pagbabago ng isip or nagbibigay, nag-uudyok ng repentance. Alam niyo yung word na repentance, no? Pagbabago ng isip. Okay? Naintindihan niyo? Sabi natin, pagbabago ng isip. Pagbabago ng isip. Ay, nako. Alam niyo po ba kung paano mag-repent? O, diba? Question mark, di niyo alam, di ba? Kung paano ba, Pastor, ang how do we act or how do you call that? Paano natin gaganapin ang repentance or pagbabago ng isip? Natanong niyo ba sa isip ninyo kung paano magbago ng isip? Naitanong niyo na ba? Kaya hindi ka nagbabago ng isip kasi hindi mo alam kung paano magbago ng isip. So pag pupunta ka sa church, makikita mo na maganda, masaya, may fellowship, may prayer meeting, iba-iba yung activity na ginagawa. Akala mo nagbago ng isip mo. Tama, mali? Pero pag uwi mo sa bahay, andun pa rin yung problema mo. At yung dating isip mo, yun pa rin yung ginagamit mo. Tama? So ang gagawin mo, naghahanap ka lang ng panibagong environment, hindi naman masama yun. Naghahanap ka ng bagong atmosphere, at least ito ay church. Baka sakali. Kaya nga pati ang church ay nagiging experimentation ng maraming believers at unbelievers. Baka sakali na magbago ang isip. Or mag-repent. Tama po ba? Ano ba to? Real talk? Hindi ito po yung mensahe. Pero parang naka-incline kasi siya sa mensahe. So, bigyan ko kayo ng tip. Paano magbago ng isip. Tumingin kayo mabuti dito. At lalo na din sa mga kasama nating nanonood sa Hiroshima. Tumingin kayo mabuti. Yung buhay mo, magmula nung isinilang ka, na binigyan ka ng seasons and time, ay nakultura ka hanggang sa panahon kung anong taon o gulang ka na ngayon, ay inaccumulate mo ang lahat ng pag-iisip mula sa family mo na nag-create ng iyong kultura, which is your father and your mother. Sila ang pinangapangunahin na nag-create ng inyong isip. Kaya mahalaga ang rule ng parents. Dahil kung anuman ang kulturang batas, actually ang kultura ay nagiging batas.
Or ang batas ay kultura. Naintindihan nyo ba yon? So sa loob ng pamilya, mayroon kayong sinusunod na pangunahing alituntunin na gusto ng mga magulang mo. Ito ay nagiging ordinansa, rules, or batas. At ito ay inyong pinag-aagrihang mag-asawa kasama ang bata. So doon nag-umpisa yung tinatawag na kaisipan ng bata. Alam niyo ang problema? Ang problema, anong klaseng isip ang meron sa loob ng pamilya? Dahil nagsama ang magulang mo na galing din sa ibang kultura, asawang babae, na inasawa ng tatay mo, na galing din ang tatay mo sa ibang kultura, tapos nagsama kayo at magkaiba ang inyong culture, kaya may tinatawag na class culture sa isang tahanan. Na habang tumatagal, 10 years, 15 years na kayong magkasama, away bati doon, nagliliparan ang mga kaldero at kutsara, dahil may problema sa culture na pinanggalingan ninyo. Tapos mag-aanak kayo at gagawa kayo ng isang culture, samantalang yung kultura ninyo na pinanggalingan at kultura ng asawa mo na pinanggalingan, hindi kayo magkaugnay. Anong kultura or lifestyle ang bibigay mo sa bata? Ba't ako napunta sa ganitong usapan? Alam niyo kung bakit ganyan kayo? Ay dahil sa kultura na inyong kinagisnan sa inyong mga magulang. Whether single parent siya or no parent siya, mayroon at mayroon kang tinanggap na kultura. Whether buhay pa at lumaki ka sa both parents mo, sila ang gumawa ng kultura mo. Kaya napakahalaga ng role ng magulang. Naintindihan niyo po ako? Dahil kayo ang nagki-create ng isip ng bata. Balik tayo sa repentance, ne? Saan galing ang isip po ninyo? Sa pinagmulan ninyo. Saan galing yung pinagmulan ninyo? Na mayroon din silang pinagmulan. Uli. Parang marriage counseling na to. Kaya bago ka mag-asawa, sa mga binata, bago po kayo mag-asawa, mga dalaga, tumingin kayo mabuti dito mga dalaga at gusto niyong mag-asawa. Aralin mo, kapatid, ang buhay ng kanyang pamilya. Kung ano at sino ang kanyang tatay. Kung ano at sino ang kanyang nanay. Dahil yun ang mapapangasawa mo. At yun ang dadalhin mong ugali, dahil yun ang ugali ng mapapangasawa mo, galing sa kanyang mga magulang. Kapag hindi mo alam ang kultura ng pinanggalingan mong pamilya, hindi mo kinilala, alam nyo na ang mangyayari. Pagkatapos ng ilang buwan ng marriage, taon, alam nyo ang mangyayari. Sa mga nananatili pang mag-asawa, praise be to God, nananatili sila. But many who are still, sad to say, with all their experience, not to deny, pastor po ako, alam ko po yung sinasabi ko, ne? Sa mga nanonood. Nagsasama lang yung mag-asawa at marami sa kanila, nagsusurvive lang sila bilang mag-asawa. Naintindihan niyo po ako? Kung ikaw man yon, panahon ng pagsisisi siguro to. Dahil kung hindi ganon, ang mangyayari sa buhay mo, yung tinarabaho ng Panginoong Jesucristo, hindi lang yung eternal na salvation mo, kasi kasama ka, kapatid, bilang magulang, sa 10 Commandments, na ikaw ang susundin at pagsasubmitan ng anak. Dahil ang sabi sa bahagi, nandyan, no, 10 Commandments, children, obey your parents. Di ba? Nakasama dyan, di ba? Anong nakasulat doon?
Number 4, number 5 ba? Anong nakasulat? Alam niyo kung bakit nagbigay ng 10 utos ang Diyos nung inilabas niya ang inilabas niya ang Israelita sa Egypt? Pagkatapos na nailabas sila, at gusto silang kausapin ng Diyos, please read your Bible. So, kung hindi nyo mabasa, makinig na lang po kayo. Ipaparaphrase ko na lang. Anong nangyari? Kausapin sila ng Diyos. Sinabi kay Moses, magbihis kayo ng ganito. At lagyan nyo, bakuran ninyo yung lugar na to. Tapos, doon ko kayo kakausapin. Pero dahil natakot sila sa Diyos, ang ginawa ng Diyos, hindi na sila makausap, kundi binigay na ng Diyos ang kanyang salita sa pamamagitan ng 10 utos. Sabihin natin 10 utos. Ito ay utos, commandment. Tama? Ito ay batas. Actually, ang utos ay tinatawag na prinsipyo. So kung hindi mo gagawin ang prinsipyong yon, may mangyayaring hindi maayos sa tinatawag na pagsasama ng komunidad. Ulitin ko, makinig po kayo mabuti. Mabubuo lamang ang tinatawag na isang community kung mayroong tinatawag na sinusunod na alituntunin at nagkakaisa sa pagsunod. Doon lang mabubuo yung tinatawag na isang bansa. Kaya, nung buuin ng Diyos itong Israel, ang unang ginawa niya ay ibinigay ang kanyang prinsipyo, ang kanyang batas, para manatili sila bilang isang bansa. Naintindihan niyo po? Naunawaan niyo po ba ako? Mahalagang mga bagay po to, lalo na naglalago po kayo. So, napakahalaga doon sa number 5 na sinabi, kasama ka, nanay, tatay, sa alituntunin. Na kapag hindi ka nag-ingat, yung dala-dala mong kultura, itatransfer mo yan sa bata. Kaya ikaw bata, kung dalaga at binata ka na, at gusto mong mag-asawa, examinin mo yung kultura ng pamilya. Naintindihan? Tayo naman na mga matanda na at hindi natin na-examine ang tinatawag na pamilya dahil ngayon nyo lang naririnig. Ngayon lang ako sinilang Hindi ngayon nyo lang maririnig. Kung sinilang ako sana, bago ka isilang, at least narinig ng nanay mo at tatay mo. Nauna silang pinanganak. Parang naalala ko yun Sino ba nagsalita nun? Nauna ka lang pinanganak. Fernando po Jr., no? At Sharon Cuneta ba yun? Hello? Naintindihan niyo po ako. So napakahalaga po, mga kapatid, na yung tinanggap mong lifestyle sa buhay na hanggang ngayon ay hindi mo babago ay galing sa iyong mga magulang. So mahabang panahon, kung ikaw ay 18 years old, 20 years old, 30 years old, or 70 years old, at hindi mo nakilala si Jesus Christ, nakilala lang Nakilala mo nga siya, hindi ka pa nagbabago Bakit? All those years ng iyong buhay, mayroon kang tinatawag na kulturang isip. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo nung dumating siya, sabi niya, magbago ka ng isip mo. Paano magbago ng isip? Tumanggap ka ng bagong isip para mabago ang iyong isip. Hello? Ano daw ang principle? Tumingin kay mabuti. Ang tagal kong i-introduce kung ano ang sistema ng pagbabago ng isip o repentance, Ang pagbabago ng isip po ay sa pamamagitan din ng isip. Ang tanong, saan nanggagaling? Kasi noong una, galing doon sa kinagisnan mo. At yung kinagisnan mo, ang nagkultura sa kanila ay sanlibutan. At kadalasan ng kanilang kultura ay kultura ng impyerno or kasalanan. Naintindihan? Kaya nung dumating ang Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, magbago na kayo ng inyong isip.
Bakit? Kasi yung isip mo galing sa kasalanan, galing sa impyerno, galing sa demonyo. Kaya ang buhay mo, sometimes, in-experiment mo kasi hindi mo alam kung tama or mali. At least, alam niyo po ba, at least mayroon kang tinatawag na pagpili. At hindi, yan ay isang kapangyarihan mo na hindi kayang galawin ni Satanas or pakialaman ng Diyos. Whether piliin mo ang Diyos or piliin mo si Satanas or impyerno. Hello po. May kapangyarihan ka at ang kapangyarihan may pagpili. Ngayon, ang tanong, ba't napunta tayo sa repentance? Dahil sa assignment. Okay? Hello po. Ngayon, paano ba magbago ng isip? Pinakaunang mensahe ng Panginoong Hesus, magbago na kayo ng isip dahil ang kaharian ng Diyos ay narito na. Matthew chapter 4 verse 17. Magbago na kayo ng isip dahil ang kaharian ng Diyos ay narito na. Ulit, magbago na kayo ng isip dahil ang kaharian ng Diyos ay narito na. Ulit, magbago na kayo ng isip dahil ang kaharian ng Diyos ay narito na. Ibig sabihin, matagal kang namuhay sa isang kaharian pero hindi mula sa Diyos. So, ang isip mo ay nakultura, hindi ang kaharian ng Diyos nang gagaling ang isip mo, kundi ibang kaharian. Saan ulit? Saan ulit yung kultura natin? Ha? Kasalanan. At ginamit ni Satanas ang kasalanan para tayo ay makultura ng makademonyong kaisipan. Kaya nung dumating ang Panginoong Hesus, ang pinakamensahe niya ay magbago ng isip. Papaano magbago ng isip? Kung mayroong mas makapangyarihan na kaharian na magbibigay sa iyo ng isip, magbibigay sa iyo ng isip para makita mo kung alin ang tama at mali at ikaw ang pipili kung alin ang gusto mong piliin. Naunawaan po ninyo yun? Matagal kang namuhay sa kahariang ito, kaya hindi na kailangan pumunta ng eskwelahan para mag-aral kung papaano gumawa ng kasamaan or kasalanan. Bakit ka pumupunta ng eskwelahan? Nag-aaral ka hindi lang sa mathematics, kundi actually nag-aaral ka kung paano maging matinong tao. Tama? Pero yun pa rin ay sa sanlibutan. Kaya nung dumating ang Panginoong Hesukristo, hindi naging sapat ang edukasyon dahil ang pagbago ng isip ay kapangyarihan ng isang kaharian at laban sa isang kaharian. Sa buhay mo, dito sa binigay na seasons ng life mo, na ang tao ay nahulog sa kasalanan, there is a battle in your life that you don't know you are experimenting, na ang nag-aaway ay dalawang kaharian. Ang kaharian ng Panginoong Hesus at ang kaharian ng impyerno. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po ako? Yun yung kalaban mo. Kaya ka pumupunta ng church, hindi lang para ma-save ka, kundi ang pinaka-assignment ng Diyos, una, ay ma-transform ka dahil mahalaga sa Kanya ang Kanyang layunin, ang Kanyang purpose. Bakit? Pinili ka niya. Sabi mo, pinili ka niya. Sabi mo sa katabi, pinili ka niya. Hindi siya pumili ng isang anghel para gawin ang tunay na layunin ng Diyos dito sa sanlibutan, kundi ang tao. Tingnan mo ulit yung katabi mo, tao ba yan? Yes. Tao ka ba? Hayop ka ba? Hindi ka naman demonyo. Di ba? Hello? Lantaran ng salita para at least masaktan ng masaktan. Bakit? Kasi ang Panginoong Hesus, ganun din siya magsalita nung siya ay nandito sa lupa. He doesn't care. Ang mahalaga sa Kanya, He doesn't care kung masasaktan ka sa... Ulitin ko, tumingin kayo mabuti dito. Bibigay ako ng isang mahalagang bagay.
fair lang sa atin, bilang isang makasalanan, napupunta tayo sa impyerno. Patas lang, fair. Tama? Tumingin kayo mabuti dito. Fair lang ang bawat tao na lahat tayo ay pupunta ng impyerno. Fair yon. Ang unfair ay pupunta ka ng langit. Unfair yun. Bakit? Makasalanan ka, pupunta ka ng langit. Unfair yun. Hello, church. Unfair sa Diyos na ikaw na tao, tatanggapin ka niya sa langit. Ang fair sa atin, papunta tayong lahat sa impyerno. Whether, number one, Kristiyano ka. Dahil ikaw kung Kristiyano ka, bakit hanggang ngayon nagkakasala ka? Unfair sa Diyos. Naintindihan niyo po ako. Hindi po ako nagagalit. Isinisigaw ko lang kasi wala na wala nang accountability sa mundong ito Hello po. Grabe, no? So, isiksik natin sa isip natin. It's unfair. Pupunta ka sa langit. Hindi dahil pupunta ka sa church, pupunta ka sa langit. Unfair yun sa Diyos. Para lang sabihin na tatanggapin ka niya sa langit. Unfair yun, makasalanan ka. Hanggang ngayon, nag-iisip ka ng masama. Sasalita ka ng hindi tama. Hello? Unfair yun sa Diyos. Naintindihan po natin? Sinong Kristiyano ang pwedeng masabihin niyang matuwid siya? Unfair yun sa Diyos, tatanggapin ka pa rin. Kaya yung iba dyan, nag-i-enjoy sila sa grace. Pero ang totoo, unfair yun. Pero pasalamat tayo, may grace. Tama? Siguro dito ko ma-explain kung ano talaga ang grace. Yung pagiging fair at unfair. Naintindihan ninyo? Sulat tayo. Tama at patas lang. Karapat dapat tayo sa impyerno. Yun yung fair. Hello? Pero praise be to God. Sabihin mo, praise be to God. Salamat sa Diyos, sabihin mo. Mayroong Jesus na dumating. Kailangan mo si Jesus. So, ang pagbabago ng isip ay yung daladalang mensahe ng Panginoong Hesus na kapag hari. Dahil siya mismo yung hari. Okay? So, may dalawang kaharian sa buhay mo, kaharian ng sanlibutan or kasalanan at kaharian ng Panginoong Hesus. So, ang isip na tinanggap mo ng matagal ay kaharian ng kasalanan. Kaya ang nasa isip mo lagi ay mga bagay tungkol sa makamundong gawain. Tama? Nung dumating ang Panginoong Hesus, may sarili din siyang kaisipan. Dahil siya din ay hari. Tama? Hello? Kaya magpapasalamat ka sa Diyos, dahil hindi lang siya hari, yung hari na yon ay ibinigay niya ang kanyang buhay para resolbahin ang hindi mo maresolba. Ano yun? Kasalanan. So kahit na niresolba na ng Diyos, sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, ang kasalanan, marami pa ring at marami pa ring at sinasadyang o di, kayo nagtutuloy. Kaya wag na tayong i-avoid natin ang di ba? Parang, hello? Nagets po natin? Ngayon, kaya ka pumupunta sa church ay para baguhin ang isip mo ng Diyos. Ulitin ko, hindi mo mababago ang isip mo. Kailangan mo ang Diyos. Ulitin ko, wala kang kakayanan, potensyal na baguhin ang isip mo. Kasi kung kaya mo, bakit ka dumating sa edad na ito hanggang ngayon hindi ka nagbabago? Kung mayroon ka at sinasabi mong may power ka to change your life, bakit hanggang ngayon andyan ka pa rin? Ulitin ko, kailangan mo si Jesus. Ulitin ko pa rin, ang mensahe ng Panginoong Hesus ay pagbabago ng isip. Bago magbago ang iyong buhay, nag-uumpisa ang buhay mo dahil sa isip na meron ka. So anuman ang ginagawa mo sa buhay, ay dahil sa laman ng isip mo. Anuman ang pinipili mo sa buhay, ay anuman ang pinipili mong pinaniniwalaan sa buhay. Hello? Kaya kung pipiliin mo ang Panginoong Hesus,
mayroon siyang isip. Yun yung ibibigay niya sa'yo. At ang iniisip niya, yung kanyang kaharian na kung saan walang kasalanan, walang sakit. Ano bang meron sa sanlibutan? Walang inggitan, walang iniquity, walang kasalanan, walang kasamaan. Yan yung meron sa kaharian. Pero dito sa mundo, anong meron? Lahat ng mga yun, nandito. Naintindihan? Anong gagawin ko, pastor? Nandito ako sa sanlibutan. Ay nako, tapos na yung oras ko, wala pa ako sa mensahe. But anyway, that's the message for you today. Our scripture reading, as I mentioned before, is found in Romans chapter 8:28. At ang sabi sa Romans 8:28, all things work together for good for those who love God, to them who are called according to His purpose. Ulitin ko. All things work together for good. Sabihin natin, all things work together for good. All things work together for good. Ulitin ko din ulit. Balik tayo sa title. Mahalaga ang purpose ng Diyos. Mahalaga yung assignment ng Diyos. Nung nag-create siya ng sanlibutan, nag-create siya ng langit at lupa, mayroon siyang assignment na gustong ipakita sa ating mga nilikha. Pangalawa, hindi siya pumasok sa time, bagkus pumili siya ng isang magre-represent sa kanya in His image and likeness na nilikha niya. Inilagay niya sa time. Ulitin ko. Nanaintindihan po. So ang Diyos wala sa time, pero noong likhain ka niya, inilagay ka ng Diyos sa time and seasons. Dahil sa assignment ng kaharian na supposed to be ang kaisipan nung inilagay ka doon sa kanyang purpose dahil kanya pinili at nilikha sa kanyang image and likeness sa assignment, ang kaisipan mo ay yung kanyang kaisipan. Naintindihan? Pero nung dumating ang kasalanan, pinagharian tayo hindi ng kaisipan ng Diyos kundi kaharian ng kasalanan. Naintindihan natin? At ang sabi po ng ating scripture reading, lahat ng bagay, sabihin natin lahat ng bagay. Whether sa aspetong matagal kang nakultura sa kasamaan or ngayon ka palang nakakarinig ng kabutihang kabanalan mula sa Diyos, lahat ng yon for 70 years and 7 days na naririnig mo, lahat yan ay gagamitin ng Diyos. Ulitin ko. Sabihin natin lahat. Kung matagal kang na-addict sa galaw ng sanlibutan, buong buhay mo at ngayon 1 month ka pa lang sa pagiging isang tunay na believer, lahat ng nangyari na masalimuot na pinagsisisihan mo na hanggang ngayon hindi mo maiwasan, ay gagamitin yan ng Diyos pati yung isang araw, isang buwan o isang taon mong pagbabagong buhay dahil sa Panginoong Jesucristo. Gagamitin niya lahat yan for good. Kaya sinabi, all things work together. Whether yung nakaraan mo or yung kasalukuyan mong pagbabago, gagamitin ng Diyos yan lahat. Ako. Gagamitin ng Diyos ang lahat ng mga masalimuot mo at mga bagay na pagbabago dahil nakilala mo ang Panginoong Jesucristo. Lahat ng yan ay gagamitin ng Diyos for your own. Isigaw mo, for your own. Saan ka pa? So hindi masasayang yung nakaraan mong buhay kung ikaw ay na kay Kristo ngayong buhay. Dahil lahat ng yon, dahil sa kanyang assignment, dahil sa kanyang purpose, yung bagong kaisipan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo, kahit kaunti lang ang alam mo ngayon, gagamitin pa rin yan ng Diyos, pati yung nakaraan mong napakalaking hindi, dambuhalan na siyang gusto mo nang itapon sa dagat kasi hindi mo na mabuhat, problema at kagagawan.
Gagamitin ng Diyos yun. Dahil sa assignment mo. Dahil sa purpose mo. Tama? Hello? Ulitin ko. Itong 2026, hindi ka nagkataon, naririnig mo ito. So yung principles na tinuturo ko sa inyo, number 1, testing, number 2, perseverance, number 3, perseverance. So ang tatlong ito, kapag lumampas ka, mayroong reward, ang sinasabing authority. So yun yung mensahe ko today, pero hindi ko na nabanggit. Itutuloy ko sana. Pero napakahalaga ng introduction na ito dahil para sa iyo, 2026, ang pagbabago ng isip. Ulitin ko po. Today, or this year, God is looking for believers with accountability. A believer without accountability ay hindi magagamit sa ministry. Naintindihan? Pero bago ka humantong to that validation or qualification, dahil Diyos naman ang gagawa nun, dahil sabi dito, anong sabi dito? All things will work together. So mayroong qualification and validation. But God will do all things for your own good. Doon ka magpupuri sa Diyos. Amen? Pupurihin mo siya para ma-validate ka at ma-qualify ka kasi siya rin ang magtatrabaho para sa iyo. Ang gagawin mo lang, piliin mong magbago sa kaisipan na meron ang Panginoong Hesus. Gamitin mo mula ngayon ang doon repentance, hindi tolerance. Kaya ang church na hindi nagtuturo ng repentance ay hindi magkakaroon ng members or genuine members na tinatawag na transformed believer. A believer, ang totoong believer, ang ebidensya sa kanya ay transformation. Saan daw nagtatransform? Hindi sa ginagawa sa buhay. Hindi ipinapakita sa labas. Hindi po yun transformation. Ang tawag doon ay hypocrisy o ano daw? Yes, pagpapakitang tao. Dahil ang transformation na hinahanap ng Diyos ay yung tinatawag na repentance. Ano ang repentance ulit? So ano ang laman ng isip mo ngayon? Yun ang question. Dahil doon mo huhugutin lahat ng foundation ng iyong kabubuhay. Ngayon kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka nakikinig sa sermon, pinapakinggan mo yung sarili mong sermon, hello? Magiging tolerance yan. Dahil ang requirements, sabi niya, anong requirements? Everything will work together for them. Sana kasama ka sa them. That love, anong requirements? That love, the requirements love God. At ang sabi sa John chapter 15, if you love me, you will obey my commandments. Hello? Hello? Malinaw ba ang salita ng Diyos? So kung ikaw gusto mo na ang mga masalimuot mo sa buhay ay sadyang maituwid dahil mayroong banal na layunin, dahil pinili ka ng Diyos bilang isang tao sa tinatawag na season na meron ka ngayon, whether ikaw ay 7 or 7 years old, ang sinasabi ko, mayroon ka pa seasons and time na nanatili ka sa sanlibutan, hindi nakamali ang Diyos sa iyo. Ang hinahanap lang ng Diyos sa iyo, do you love Him? How do you know that you love Him? Yes. Naintindihan po natin. So ano ang mga commandments ng Diyos? Hindi ko na iisa-isahin. Ang ibibigay ko lang ngayon, yung mensahe na napakahalaga sa Panginoon, ang pagbabago ng isip. Ang pagbabago ng isip ay hindi po yan kung gusto mo. Ito ay prerequisite. Kailangan mo. Hello?
Ito ay isang utos na magbago ka ng isip. Hindi ito kung gusto mong magbago or kung kailan ka magbabago. Ang delay obedience ay disobedience. Ulitin ko po. The more you delay obedience, the more you disobey God. Tama, mali? Oh, pumulot kayo ng bato. Pukpuk mo sa ulo mo. Huwag sa pastor. Right. Tama, mali? Anyway, it's a great introduction. And yet, ulitin ko po, sa lahat po ng nabanggit ko, ulitin ko, you are on a season and time frame and you don't have a lot of time. Okay? Conclusion na tayo sa introduction In conclusion sa introduction. Okay. Wala ka ng mahabang panahon, kapatid. Kahit umabot ka pa ng 500 years old, kaunting panahon lang yon compared sa eternity. Hello? So, binigyan ka lang ng kaunting panahon ng Diyos at ang requirements ng Diyos ay repentance, hindi tolerance. Dahil ang alam ng Diyos na magki-create ang repentance mo ng tinatawag na accountability. Pag mayroon kang accountability, magkakaroon ka ng discipline. Ang kasunod sa discipline ay maturity. Ang kasunod sa maturity ay continuity. Hello? So kung wala kang repentance, do not expect na magkakaroon ka ng accountability. Lahat ng taong irresponsible ay walang disiplina. Tandaan niyo po ito. Sinasabi ko ito January pa lang because pagdating ng ilang buwan, hindi ko nasasabihin, para po ito sa atin, sa tatahakin nating pagbabago. Hopefully, wag matapos itong taon na ito, makita mo ang pagbabago. Paano magbago ulit? Pumili ka ng hari sa buhay mo. Naintindihan? Ulitin ko, tumingin kayo mabuti. Pumili ka ng hari. Dahil yung hari na yon, kapag pinili mo siya, lahat ng sasabihin niya gagawin mo. Kaya siya tinawag na hari. Ngayon, kung ayaw mong pumili ng hari, ang ibig sabihin, naghahari-harian ka. Dahil pinipili mo ang sarili mong gusto. Tama, mali? Si Jesus ang tunay na hari at maganda ang kanyang layunin sa buhay mo. That's why ang sabi niya, all things work together for good for those who love Him according to His purpose. Yung purpose mo sa buhay ay bago palikhay ng sanlibutan. May purpose na ang Diyos na maganda sa buhay mo. Yun lang. Kung mayroon kayong gustong baguhin, ang number 1 sa Diyos ay itip. Ano ba? Itip lang. Wag itik-itik. Wag isip-itik. Dagdag ka naman ng tamang isip. Diba? Hello po. Kumusta ka ba, kapatid? Ano bang ginawa mo last week? Ha? Ano mga pinagsasabi mo last week? Ay laman yan ng isip mo. Ano mga pinopost mo? Gamitin mo ang media. Post mo lahat. Makikilala kita. Dahil ano man ang ipopost mo, yan ang pagkatao mo. Hindi galing sa akin ang salitang yon. Galing sa salita ng Panginoon. Sabi niya, out of the abundance of the heart, the mouth, ulitin natin, out of the abundance of the heart, the mouth, sinong nagsabi? Si pastor? Ako, sisisihin nyo na yan. Di ba? Akong babatuhin nyo. Hindi. Ang Panginoong Hesus nagsabi nun. Hello? Alam ng Panginoong Hesus kung ano ang kasalanan sa puso ng tao. Kaya ang gusto niya, baguhin ang puso. Sabihin natin, puso ng tao. Alam niyo ba ang puso ninyo? Asan ang puso ninyo? O, di ba? Hindi niyo alam kung asan ang puso ninyo, di ba? Ituro, nasan ang puso ninyo? Ha?
Asan ang puso ninyo? Biblically, ang puso ninyo, naintindihan? So when the Bible speaks about your heart, He speaks about your? Naintindihan? Ano man ang laman ng isip mo, ay nagmumula sa puso mo. Dahil ang puso mo ang umangkin ng kasalanan, pero ang nag-iisip, nag-uudyok, ay or nagbibigay ng kaisipan ay ito. Ne? Hello po. Kaya praise be to God, nandito ka ngayong Sunday. Baunin mo ang palo ni pastor para pagpalain ka ng Diyos. Ang pagpapalo ay masarap. Pagkatapos nito ay pagpapala. Kapag ikaw ay nagbago. Mahalaga ang pagpapalo. Bakit? Para maalala mo kung ano ang kasalanan mo. Bakit? Kasi ang nais ng Diyos ay pagpapala. Ulitin ko. Mahalaga ang pagpapalo. Testing, trials, perseverance, endurance. Hello? Yung pinag-aralan natin last week. Ay tutuloy na natin ulit next week. Tulungan nyo ako na hindi ako puro introduction. Alam nyo kung bakit? Kasi ang hirap i-relay ang salita ng Diyos kapag hindi natatap ang puso ng tao. Pag hindi natatap ang puso ng tao, hindi maintindihan ang salita ng Diyos kapag ito ay inirelease. So ang ginagawa ko is, hindi ko binobola-bola. Hinuhukay ko muna. Tatanggal ko yung bato. Alam nyo, bago magtanim, di ba, ang mga nagtatanim, hukayin mo nila, alisin nila yung mga ugat-ugat ng anumang halaman dyan na tumubo, at mga bato, at mga iranay muno, di ba? Para maging fertile soil. Tama? Bago ka magtanim. Next week ako magtanim. Nagbunot muna ako ng mga bato at malalalim na ugat. Yes. Sana nabunot. Yes. Ne? Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin natin ulit yung ating scripture reading ng sabay-sabay. All things work together. Everybody say, all things work together for good for those who love God, to them that are called according to His. Manalangin po tayo. Father God, salamat. Alam po namin kung gaano kakabuti sa buhay na ito. Ang grasya mo, ang siyang tunay na pundasyon kung bakit kami ay patuloy na narito. Alam namin na unfair kami ay pupunta ng langit. Mas fair sa amin na ang mga paa namin ay tungo sa kaparusahan. Pero dahil sa pag-ibig mo, Ama, at sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, at ang panukala na sino man ang manampalataya na tinapos mo, Ama, at hinugot, at totally ni-wipe out ang ugat ng kasalanan sa pamagitan ng krus ng aming Panginoong Jesucristo doon sa kanyang buhay sa Calvary. At sa kanyang muling pagkabuhay ay nagbigay sa amin ng pag-asa that all things will work together for our good. So help us to love you more. Help us, Father, na isubmit namin ang aming mga buhay at maging obedient sa iyo. Dahil alam po namin na kami ay mahalaga sa iyong mga mata. Dahil ang purpose mo ay nakasilid sa bawat kaluluwa ng tao. At ayaw mo na ang mga layuning ito, ang mga divine purpose ng buhay na ito, ay masunog lang sa impyerno. Kahit maraming salamat, Panginoong Jesucristo, at sa katuwiran mo, kami ay muling na-realign sa pamagitan ng pananampalataya namin sa iyo, sa presensya ng Ama. This year, ang dalangin namin ay turuan mo po kami na maging accountable.
Turuan mo po kami, Panginoon, kung paano baguhin ang aming isip. Sa pamamagitan ng bawat kaisipan na meron ka, ayon sa banal na sulat na amin pong natututunan. Tulungan mo po ang bawat iglesia na ginagamit mo para sa pagbabago ng isip ng mga tao o mga mananampalatayang tunay na naghahanap sa iyong mukha ng buong pag-ibig. Ganon din sa iglesyang ito. Kaya muli, maraming salamat sa pagpapalo. Maraming salamat sa correction. Maraming salamat sa patuloy na pagdadalisay, purification or refinement na ginagawa mo sa buhay namin. Hindi madali, Panginoon, natanggapin, pero nagiging madali dahil kasama ka namin at nararanasan ka namin sa buhay na ito. Manatili nawa, Panginoon, ang iyong pakikipisan sa buhay na ito upang sa ganon, sa bawat kapahayagan na ikaw ay kasama namin, ay mas lalong sumidhi, tumindi ang aming pananampalataya. Gamitin mo ang lahat ng sitwasyon sa buhay namin kung paano namin makita ang kapangyarihan mo, ang kabutihan ng iyong pag-ibig sa buhay namin. Sa lahat ng relationship mula sa mag-asawa, mag-anak, mga magulang, magkakapatid, magkakaibigan, sa loob ng iglesia, kahit po sa mga kasama namin sa workplace at mga kaibigan. Let the work and the power of your love that works actively in this heart may manifest because of your presence. Muli, itinataas namin ang buhay na ito na tunay na offering of sacrifice, acceptable unto your sight, because of our Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray, Amen.